Tayo po tayong lahat. Let's open our Bible in the book of 1 Samuel for our first message. 1 Samuel chapter 1. Ang ating pag-aaralan ay hanggang verse 18, pero for the sake of time, hayaan niyo pong basahin ko na lamang ang verses 9 to 11. 1 Samuel chapter 1. Sabi po ng verse 9, So Hannah rose up after they had eaten in Shiloh and after they had drunk. Now Eli, the priest, sat upon a seat by a post of the temple of the Lord. And she was in bitterness of soul and prayed unto the Lord and wept sore. And she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but wilt give unto thine handmaid a man-child, then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. Our gracious God and Heavenly Father, maraming salamat po sa unang bahagi ng aming pangangaral ngayon ng iyong mga salita. And tulungan niyo po kami na ito ay aming ma-apply sa amin pong buhay. Hindi lang kami tagapakinig, kundi maging tagapagtupad kami ng iyong pong mga salita. Ang Holy Spirit, ang tunay na tagapagturo po namin. Kaya turuan po kami na ang mensaheng ito ay talagang ito ay aming isapuso at amin pong ipamuhay. Kaya ito, Lord, ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Kung lalagyan ko po ng pamagat, ang ating pag-aaral ay The Cry of Hannah. Pero wala itong kinalaman dun sa Hannah na kumuha ng course na pharmacy, at naiiyak na rin minsan. Kaya wala itong kinalaman. Pero again, matuto tayo dito sa naging karanasan ni Hannah sa kanya pong buhay. So, diretso na kagad tayo sa unang outline ng ating pag-aaral, Hannah's frustration. Bakit ba naiyak dito si Hannah habang siya ay nananalangin? Kasi talagang grabe po ang frustration ni Hannah. And ang kagandahan po sa Bible, ang itong mga account na ito, kung tutusin, ano man pakialam natin sa mga yan? Hindi naman tayo kilala ng mga yan. Pero yun nga, ang blessing, dahil ang Bible is all scripture is given by inspiration of God. So lahat po ng nasa Bible, ito po ay may lesson na tinuturo sa atin. Kaya nga po, God preserve even yung account na ito ni Hannah na makarating sa ating panahon na tamang-tama, ang theme natin is all about prayer at makita ho natin dito yung pinagdadaanan ni Hannah at kung paano pinagpala siya ng Panginoon sa kanya pong prayer sa kanya. Hannah's frustration. Simulan natin sa number 1, her dispute. Alam nyo, ito pong si Hannah ay meron pong, merong contest na nangyayari sa kanyang buhay, kaya siya po ay frustrated. Balikan natin yung verse number 1, sabi ko nga buong chapter yung lesson po natin. In verse number 1 sa 1 Samuel, makikita ho natin dito na sa verse 1, Now, there was a certain man of Ramath Theozophim of Mount Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jehoram, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zub, and an Ephrathite. And he had 2 wives. Napansin niyo po yan. The name of the one was Hannah, and the name of the other is Peninnah. So dito po makikita na natin kaagad yung problema sa una pa lang na pag-aaral. By the way, hindi tayo tinuturuan nito na magdalawang asawa din tayo, no? Sa Bible, pag binasa po natin, pag pinag-aralan natin, mayroong mga tinatawag na cultural context. And during their time, of course, part po ng kultura nila yan. At yun nga po, no, ang hirap ng culture nila noon kasi nga dahil ang mga, kumbaga legal sa kanilang kultura na pwedeng mag-asawa ng higit sa isa. At dito, makikita na nakagad natin na mayroong contest na nangyayari. Kumbaga, itong si Hannah, ay hindi niya solo yung puso ni Elkanah. Meron siyang kakompetisyon. At dyan palang makikita na po natin, talagang mapofrustrate ka. Just imagine kung halimbawang sa bahay ninyo, 2 kayong misis. So mahirap po yan. Talagang mayroon pong problemang mangyayari at may conflict na mangyayari po talaga. At ganoon din po sa buhay natin. Of course, sa buhay po natin, may mga competition din na mga nangyayari. No? Meron din tayong mga laban na pinagdadaanan sa buhay. Maaring ikaw po sa iyong pag-aaral, merong parang nakikipag-compete sa'yo. Kumbaga parang, desperate ka na gusto mo maging first honor, pero may kalaban ka na hahangarin yung award na yun. O kaya maari namang sa isang, sa isa pong trabaho din naman, may hinahangad ka na posisyon at hindi lang ikaw ang nag-iisa na naghahangad dun sa
posisyon po na yon. So ganun po ang frustration o dilemma nito pong ni Hannah. Hindi lang yan, let's go to number 2, her discouragement. Alam nyo, hindi lang siya may dispute, ang nakaka-discourage pa. Tingnan nyo po yung verse, tingnan natin yung verse number 2 at mamaya magja-jump tayo sa verse number 5. Okay? Sige, unahin ko na muna yung verse number 5 before yung verse 2. Sabi rito, but unto Hannah, he gave a worthy portion. For he loved Hannah. Mukhang lamang si Hannah dito. Talagang, kumbaga sa puso, parang siya yung nagiging number 1 sa heart ng kanyang husband na si Elkanah. Pero ito may problema. But the Lord had shut up her womb. Ayan ang problema niya. Kaya talagang nadidiscourage siya. At ito pang, balikan natin ngayon yung verse number 2. Sabi ng verse number 2, and he had 2 wives, and the name of the one was Hannah, and the name of the other Peninnah, and Peninnah had children, and Hannah had no children. Parang panalo na sana kanina. Dahil mas kumbaga sa survey, mas siya yung number 1. Kaya lang, hindi pa rin siya kampante dahil itong si Peninnah ay merong anak. Siya po wala. Kaya anytime, parang maaring bilang isang babae, nag-iisip siya, naku, anytime pwede akong bitawan nito. Pwede akong alisin ito sa kanyang puso at mas maging number 1 nitong si Peninnah kasi iba pa rin yung nagagawa ng meron pong anak. Kaya nga minsan, di ba, sa buhay pananampalataya natin, may mga pagkakataon na parang dihado tayo sa ating mga ginagawa. Maaring parang dihado tayo doon sa, meron tayong pinagpipray, halimbawa na babae na gusto mong makasama habang buhay. Kaya lang, ang daming pogi na nanliligaw. May mga nanliligaw na ganito ang kanilang tinapos, ganito ang kanilang sweldo. Ikaw, simpleng mamamayan ka lang, manggagawa ka lang ng Panginoon. So parang dihado, parang hindi ka mananalo sa laban. Pero yun nga po, mga kapatid, yan ang dilema ni Hannah. Next po, her desperation. Talagang kita na natin how desperate ito pong si Hannah dahil nga tingin niya sa sarili niya talagang talong-talo na siya dito po sa labanan na to. In verse number 6, sabi, and her adversary, ito nga si Peninnah, also provoke her sore and to make her fret because the Lord had shut up her womb. Ito pa ang matindi rito. Ano na nga siya, wala na nga siyang anak, kumbaga discouraged na siya, inaano pa siya, kumbaga inaasar pa siya ng kanyang kakompetisyon. Diba? Kaya minsan, kumbaga, minsan may mga pagkakataon, discouraged na tayo, tapos ipapamukha pa sa atin, ako lalo tayong madi-discourage. Kaya kita nyo iba, diba, yung mga nagda-diet, tapos biglang sasabihin, ang taba-taba mo, lalo nadi-discourage yung mga ganun, kasi nga, ang bira naman, nag-e-effort na nga, tapos biglang sasabihan pa. Kaya minsan may mga hindi na nag-church dahil lang ang lalim ng issue, diet lang. Kaya minsan ingat-ingat tayo sa mga sinasabi po natin. So ganun po nangyari dito kay Hannah. Kaya yan po ang kanyang malaking problema na frustrated po siya. Kaya dumating sa point na ito pong si Hannah, sabi nga dito titingnan natin sa verse number 10, di ba nagpunta siya dun sa tabernacle, and she was and she was in bitterness of soul. Talagang bitter na bitter po siya. Talagang hinang-hina siya, lungkot na lungkot siya kasi nga dihadong-dihado po siya. Pagdating sa competition nila, ito pong ni Peninnah. Let's go to number 2. Pagdating sa kanyang panalangin, Hannah's fervency. Alam niyo mga kapatid, kitang-kita natin dito kung gaano ka-fervent, gaano kataimtim, gaano kainit ang panalangin ni Hannah. Kaya nga nung nakaraang Thursday, di ba, na-share ko sa inyo, doon sa James chapter 5 verse 16, sabi doon, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Alam nyo, sa buhay natin, di ba pag wala tayong mga problema, halimbawa ang prayer natin pagkain lang, parang hindi tayo nagiging fervent sa prayer natin. Lalo pag gutom na, di ba? Lord, salamat po sa food. Amen. Ganun lang tayo. Parang kumbaga, parang minsan na lang parang pakitang tao na lang. Pero iba yung fervent na prayer. Kaya nga, minsan sa buhay natin, maganda yung may mga problema din tayo. Maganda yung may mga pagsubok din tayo. Kasi natututo tayo na nananalangin tayo ng taimtim sa buhay po natin. Kasi kung puro na lang tayo saya, puro na lang tayo happy, hindi tayo darating sa point na magiging fervent tayo sa ating panalangin. Kasi nga everything, andyan naman, isang pindot lang, wala kang kaproblema. Kaya salamat, pinapahintulutan ni Lord ang mga problema sa buhay po natin. Kaya nga, number 1, makikita ho natin sa naging panalangin po ni Hannah, her demand. Ano po ang kanyang naging demand sa harapan po ng ating Panginoon? Makikita ho natin dito sa verse 11,
doon na lang po sa last part ng, meron siyang sinabi dito, and not forget thine handmaid, but wilt give unto thine handmaid a child, a man-child. Sabi niya, a man-child. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, itong kagandahan. Sa ating pananalangin sa Panginoon, kailangan maging specific tayo. Diba? Kasi minsan, ganun tayo, yung parang dahil madalian yung prayer natin, hindi tayo nagiging specific sa Panginoon. Pero dito ho, makikita natin kung gaano kataimtim yung prayer ni Hannah, talagang sinabi niya, Lord, lalaki. Lalaki ang hiniling niya. Kaya nga, maganda pag tayo nanalangin sa Panginoon, lubos-lubusin na natin, total tatay naman natin siya in heaven. Kung mananalangin tayo sa Panginoon, sabihin natin specific. Maging specific po tayo sa ating prayer. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo mamimisinterpret ng ating Panginoon. Pakikinggan niya ang ating mga panalangin at handa siyang sagutin ang ating panalangin ng ayon sa kanyang kalooban. Kaya nga natutuwa ako, di ba, meron tayong kapatiran before, nanalangin siya, Lord, gusto ko pong magkaroon ng trabaho. Marami pong nananalangin ng trabaho, pero ang specific na prayer niya, sana walang pasok paglinggo. Kasi ang isip niya, na kinakailangan kahit na may trabaho ako, naglilingkod pa rin sa Panginoon. At napakagandang puso po niyan. And isa yan sa mga prayer na talagang matutuwa ang Panginoon dahil inuuna natin siya pagdating sa ating panalangin. Let's go to number 2. Let's go to her deal. Ano yung naging deal niya sa Panginoon? Tignan niyo po ito. Then, sa second part ng verse, sa verse 11, then I will give him unto the Lord all the days of his life. So sinasabi ni Hannah, Lord, bigyan mo lang ako ng lalaking anak. Itong lalaki kong anak, ibibigay ko to, iaalay ko to sa'yo. Maglilingkod siya sa'yo buong buhay niya. Alam niyo mga kapatid, hindi masamang magkaroon ka ng deal when it comes to your prayer, pero siguraduhin mong tuparin mo. Kasi marami hong mga ganyan, nananalangin sila, Lord, bigyan niyo ako ng trabaho. Pag binigyan niyo ako ng trabaho, talagang magbibigay ako, magiging faithful ako. Ayun, wala na. You have to be careful. Sabi nga ng Bible, let your yea be yea, nay be nay. So kung nangako ka, tuparin mo. Dahil tandaan mo to, tinitingnan ng Panginoon. Napapakinggan niya, nakikita niya kung ano yung mga pangako natin sa Kanya. Kaya pag hingi ka ng prayer request sa Panginoon at sinabi mo, Lord, magtatapat ako pag pinagkaloob mo ito, well, yan ang challenge. Dahil pag tinupad ng Panginoon yan, siguraduhin mong gawin mo talaga. Kasi pag hindi mo tinupad yan, nakakasala ka in the sight of God kasi nangako ka sa Kanyang harapan. And number 3, let's go to her devotion. Ano ang naging devotion ni Hannah sa kanyang pananalangin? Sabi niya rito, and it came to pass, as she continued praying before the Lord, that Eli marked her mouth. Tingnan ko po sa verse 13. Now Hannah, she spake in her heart. Alam niyo mga kapatid, ang talagang tinitignan ng Panginoon, kaya nga di ba, meron ako naging preaching nung nakaraan, yung mga hypocrites. Di ba? Kasi yung acting lang pagdating sa panalangin. Pero wag niyong kalilimutan, pagdating sa panalangin, ang talagang tinitignan ng Diyos mula sa puso. Hindi ito pagalingan ng salita. Hindi ito contest ng pahabaan. Hindi ito paramihan ng mga verses. Kinakailangan from the heart. Kaya si Hannah talagang, kumbaga, ang Panginoon, while listening to her prayer, naantig talaga siya sa panalangin ni Hannah kasi ito yung panalangin na nagmumula sa kanyang puso. Ito yung panalangin na walang kaplastikan. Ito yung panalangin na walang make-up. Talagang dun lang siya, umiiyak siya sa harapan ng Panginoon. Wala siyang pakialam kung may nakikinig sa kanyang iba, although napakinggan siya ni Eli. Pero ang talagang iniisip niya, ang kausap niya ang Panginoon at binubuhos niya yung puso niya sa harapan ng Panginoon. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, ganun ang panalangin. Hindi tayo nananalangin sa ibang tao, nananalangin tayo sa Diyos. Kaya ingat din po tayo every time na nagpipray tayo, baka nagpaparinig lang tayo sa iba. Yun talaga ang kinakausap. Hindi po, pagdating sa prayer, siguraduhin natin na ang nakikinig talaga sa prayer po natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Panghuling bahagi po ng ating maiksing mensahe, Hannah's faith. Yung pananampalataya ni Hannah. Let's go to verse 17 hanggang 18. Then Eli answered and said, Go in peace, and the God of Israel grant thee thy petition that thou hast asked of him. Tingnan niyo po yung verse 18. And she said, Let thine handmaid find grace in thy sight. So the woman went her way and did it, and her countenance was no more sad. Tingnan niyo po yan. After manalangin ni Hannah, after siya kinausap ni priest Eli, okay, ano nangyari sa kanya? Umalis na si Hannah,
kumain na siya before, hindi na siya kumakain, nawalan siya ng gana dahil sa krisis na kinakaharap niya. At yung itsura niya, sabi nga rito, her countenance was no more sad. That's faith. Pananampalataya po ni Hannah dahil nasabi niya na sa Panginoon, dahil kinausap na siya ng priest at sinabi sa kanya ng priest, mangyari ang kalooban ng Panginoon. So, nakampante na po siya, nagkaroon na po siya ng pananampalataya at nawala na po yung kanyang kalungkutan, bumalik na sa normal ang kanyang itsura dahil alam niya na ang Diyos ay sumasagot sa panalangin. Mga kaibigan, paalala sa atin ng Bible, like for example, in James chapter 1 verse 6, ang sabi ng Bible, but let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Ibig sabihin niya, pag tayo nanalangin sa Panginoon, magkaroon tayo ng pananampalataya. Huwag nating pagdududahan ng Panginoon. Of course, hindi lahat ng kalooban natin, hindi yung gusto natin ang susundin ng Panginoon. Yung kalooban niya. Pero ang mahalaga, bilang isang tatay, nasabi mo sa kanya at nagtitiwala ka sa kanya na alam ng tatay ko ang magiging kasagutan ng panalangin. Alam ko na ang sasagutin ng tatay ko, yung ikabubuti ko. So, ganun din po sa ating panalangin. Maaring may mga prayer request man tayo na ibang kasagutan ng Panginoon. Pero wag niyong kalilimutan, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya anuman po mga great things sa buhay po natin, tandaan niyo po, hindi tayo magiging tagumpay sa buhay na ito bilang mga anak ng Diyos kung hindi tayo nananalangin. Kaya nga panghuli, sabi ni D.L. Moody, every great movement of God can be traced to a kneeling figure. Alam po natin ang nangyari kay Hannah. Imposibleng magkaanak, pero nagkaanak siya. At sino ang kanyang naging anak? Si Propetang Samuel. Kita natin, kilalang kilala si Propetang Samuel. Hanggang ngayon, nababanggit ang kanyang pangalan. Napag-aaralan natin siya. Ganun siya pinagpala ng Panginoon. Pero nagsimula yan sa prayer ng kanyang nanay. Kaya wag na wag po nating alisin ang prayer sa ating buhay. Anumang mga imposibleng pinagdadaanan po natin, sabi nga ng isang awitin, God will make a way where there seems to be no way. Lumapit lang tayo sa Panginoon at alam niya ang tamang kasagutan sa ating mga panalangin. Lord, thank you for this morning. Bless you po ang unang message at lalo po sa pangalawa, matandaan namin ito at ma-apply namin ito sa aming buhay. Maraming salamat sa pangalan mo, Jesus. Amen.